Si Mang Isko ay isang simpleng magsasaka, halos nagdidildil ng asin sa araw-araw na pamumuhay. Ang tanging yaman niya ay ang maliit niyang bukid at ang puso niyang puno ng kabutihan. Isang hapon, habang nag-iikot siya sa palayan, may nakita siyang isang munting ibon na sugatan sa tabi ng kanal. Hirap na itong gumalaw at ang mga pakpak ay tila nabali. Agad siyang lumapit, hindi nagdalawang isip. Dahan-dahan niyang hinaplos ang malambot na balahibo nito. Nilinis niya ang sugat at binigyan ng kaunting pagkain at tubig. Kahit pagod at gutom mula sa maghapong pagtatrabaho, isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Para sa kanya, ang pagtulong ay hindi isang pasanin, kundi isang kagalakan. Kinabukasan, laking gulat niya nang bumalik ang ibon. Ngunit ngayon, malakas na ito at may daladalang isang maliit na buto. Isang malambing na tinig na parang bulong ng hangin ang nagsabi, "Itanim mo ito sa lupa mo." Walang pag-aalinlangan, sinunod ni Mang Isko ang payo ng mahiwagang ibon. Itinanim niya ang buto sa gitna ng kanyang bukirin. Araw-araw niya itong diniligan, inalagaan, at kinausap na parang sarili niyang anak. Paglipas ng ilang araw, isang himala ang bumungad sa kanya. Ang maliit na buto ay tumubo at namunga, hindi ng prutas, kundi ng sako-sakong kumikinang na ginto. Ang balita tungkol sa biglaang pagyaman ni Mang Isko ay mabilis na kumalat sa buong baryo. Ngunit imbes na ipagdamot ang biyaya, lalo pa siyang naging mapagbigay. Nagbahagi siya ng pagkain sa mga nagugutom na bata, bumili ng gamot para sa mga may sakit, at nag-abot ng tulong sa sinumang kapitbahay na nangangailangan. Ang mga gawain ni Mang Isko ay hindi lang nagpapaginto sa mga bagay, kundi nagbibigay buhay at pag-asa sa kanyang komunidad. Ngunit hindi lahat ay natutuwa sa swerteng dumating kay Mang Isko. Ang kanyang kapitbahay na si Marta, na hindi naman hikahos, ngunit hindi rin masagana ang buhay, ay palaging nakatitig sa bakod, pinagmamasdan ang bawat galaw ng mga tao sa paligid. Ang kanyang mga araw ay nauubos sa pagpaniid at pagkumpara ng kanyang buhay sa iba. Nang makita niya ang walang katapusang biyaya na tinatamasa ni Mang Isko at ang kaligayahang dulot nito sa baryo, hindi saya ang naramdaman ni Marta. Sa halip, isang matinding inggit ang nagsimulang kumain sa kanyang puso. Bakit siya lang? Bakit hindi ako? Tanong niya sa sarili, habang ang galit at lungkot ay unti-unting bumabalot sa kanya. Ang inggit na iyon ay mabilis na naging isang plano. Kung kaya ni Mang Isko, kaya ko rin, bulong niya sa sarili habang matalim na nakatitig sa masayang bakuran ng kapitbahay. Nais niyang makamit ang parehong swerte at handa siyang gawin ang lahat, anuman ang paraan, para lang makuha ito. Habang lumilipas ang mga araw, ang simpleng inggit ni Marta ay naging isang matinding obsesyon. Hindi na siya mapakali. Ang imahe ng mahiwagang ibon at ng kumikinang na ginto ay hindi na maalis sa kanyang isipan. Bawat araw ay puno ng paghihintay, pagdududa at lihim na pagbabalak. Isang araw, habang nagmamasid, isang maliit na ibon ang napadpad sa kanyang bakuran. Agad na kumislap ang kanyang mga mata. Ito na ang pagkakataon niya. Ngunit kaiba kay Mang Isko, wala siyang balak na tulungan ito ng bukal sa puso. Sa halip, isang madilim na ideya ang nabuo sa kanyang isipan. Ang puso ni Marta ay tuluyan ng nilamon ng kasakiman. Ang inggit ay naging pagnanasa. Dahil sa sobrang pagnanasa, hindi na naghintay si Marta. Isang araw, nang may mapansin siyang maliit na ibon sa kanyang bakuran, hindi niya ito tinulungan. Bagkus, hinuli niya ito at sinadya niyang saktan para magmukhang nangangailangan ng tulong. Pagkatapos, nilapitan niya ito, binigyan ng kaunting pagkain at pakunwaring sinabing, "Ayan, ginamot na kita." Isang peke na kabutihan para sa isang mabilis na gantimpala. Inaasahan niyang bibigyan din siya ng mahiwagang buto. Habang naghihintay, ang kanyang puso ay lalong napuno ng galit at kasakiman. Araw-araw siyang nagtatanong, "Nasaan na ang ginto ko?
Hindi niya namamalayan na ang bawat panlilinlang ay unti-unting sumisira sa kanyang pagkatao. Ang kanyang mga mata ay laging nakatuon sa biyaya ng iba, hindi sa sarili niyang gawa. Sa kabilang banda, si Mang Isko ay patuloy sa pagtulong sa kapwa. Kahit nababalitaan niya ang inggit ni Marta, hindi niya ito pinansin. Mas lalo pa siyang nagbigay at kasabay nito, mas lalo pang nagningning ang kanyang ginto at ang kanyang kabutihan. Ang bawat tulong na inaabot niya ay bumabalik sa kanya ng higit pa. Ngunit para kay Marta, bawat araw ng paghihintay ay nagiging lason. Ang pangarap ng kayamanan ay naging isang mapait na obsesyon. Tumataas ang tensyon sa kanyang kalooban. Puno ng poot, pagkabigo, at pagkasakim ang bawat sandali. Ang tanong ngayon, makakamit ba niya ang swerte sa pamamagitan ng panlilinlang? Dumating ang araw ng anihan na pinakahihintay ni Marta. Sabik na sabik siyang ipakita sa lahat ang kanyang tagumpay. Inimbitahan niya ang buong baryo, handang magyabang. Inihanda niya ang maliit na taniman kung saan niya itinanim ang butong nakuha niya mula sa pekeng kabutihan. Sa simula, mabilis na lumaki ang mga halaman. Napangiti si Marta. Iniisip na ilang sandali na lang ay aanihin na niya ang kanyang ginto. Ngunit sa harap ng lahat, isang katatakutan ang nangyari. Ang mga bunga ay hindi ginto. Bigla itong pumutok at naglabas ng mabahong usok na bumalot sa kanyang buong bahay. Kasunod nito, bumulwak ang malagkit na putik at dumi na kumalat sa sahig at sa lahat ng kanyang kagamitan. Ang mga kapitbahay na kanina'y nakangiti ay natigilan at ang pagtawa ni Marta ay napalitan ng pait. Humagulgol siya at nagtatakbo, sinusubukang linisin ang dumi, ngunit lalo lang itong kumakalat. Ang pinapangarap niyang ginto ay naging abo at kahihiyan sa harap ng lahat. Samantala, sa kabilang bahagi ng baryo, si Mang Isko ay tahimik na nagbubukas ng isa na namang sako ng ginto. Huwag kayong mag-alala, may tulong para sa lahat, sabi niya, habang namamahagi sa mga bata at matatanda. Ang kanyang mga kamay ay puno ng biyaya. Sa kabilang dako, si Marta ay sumisigaw, "Hindi! Hindi dapat ganito." Ang kaibahan nila ay malinaw na parang sikat ng araw. Si Mang Isko, masaya at mapagbigay. Si Marta lugmok sa kahihiyan at sa amoy na hindi maalis. Dito nagsimula ang tunay na kabayaran. Ang kasakiman, panlilinlang at inggit ay nagbunga ng kapahamakan. Samantalang ang tunay na kabutihan ay nagdala ng tunay na biyaya. Matapos ang kapahamakan, naiwang nag-iisa si Marta. Ang kanyang bahay ay naging simbolo ng kanyang kabiguan. Puno ng abo, putik, at amoy na hindi mawala. Ang mga kaibigang dati nakapaligid sa kanya ay naglaho. Nawalan siya ng lahat, pati na ng tiwala sa sarili. Ang inggit ay nag-iwan ng permanenteng bakas sa kanyang pagkatao. Sa kabila ng lahat ng ginawa ni Marta, hindi nagtanim ng galit si Mang Isko. Bago siya tuluyang lumipat sa bago at mas maayos niyang tahanan, may iniwan siyang isang supot ng pagkain sa pintuan ni Marta. Isang simpleng tanda ng malasakit, isang paalala na ang pagbabago ay laging posible. Nang makita ni Marta ang supot, sandali siyang natigilan. Halo-halong emosyon ang kanyang naramdaman, hiya, pasasalamat, at matinding pagsisisi. Unti-unti niyang natanggap na ang sarili niyang kasakiman ang nagdala sa kanya sa madilim na kalagayang iyon. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Marta na may puwang pa para sa pagbabago. Naintindihan niya na hindi ginto o mahiwagang kapangyarihan ang kailangan niya. Ang totoong kayamanan pala ay nasa kabutihan ng puso, pagtulong sa iba, at pagiging tapat sa sarili. Ang baryo ay nagpatuloy sa buhay. Si Mang Isko ay nanatiling haligi ng kabutihan. At si Marta, sa kanyang pag-iisa, ay nagsimulang muli. Bit-bit ang aral na ang kasakiman ay laging may kapalit, habang ang kabutihan ay nagbubunga ng walang hanggang kaligayahan. Maraming salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe. At samahan kami muli sa susunod na kwento.